Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong West Philippine Sea. Mukhang di na natin ito nabibigyan ng pansin, pero at least ay nakapagkalap po tayo ng mga artikulo pertaining sa mga balita tungkol sa West Philippine Sea. Nandiyan po ang isang panawagan ni Senator Tolentino sa ating Pangulo at sa Defense Secretary na si Gibo Teodoro. At ganun din po mga kababayan, mukhang iiyak dito si Marcoleta at si Roque kay Pampilo Lacson. Ano po ang sinabi ni Pampilo Lacson, no? At bago tayo magpatuloy, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating subscribers, mga followers, nagsishare at nagla-like ng ating video, sa mga tumutulong sa paglago ng ating channel. At ganun din po, special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So, unahin natin mga kababayan, no? Side bet lang tayo. Ito po, sinabi po dito sa article ng GMA News Online, US reaffirms mutual defense treaty with Philippines after China's unsafe move over Baho de Masinloc. O, ayan na naman po tayo mga kababayan. Eto na naman. Kasi ito talagang mga Chekwa, talagang gusto nilang sakupin na yan. No? Kating-kati na po sila, pero hindi nila magawa. Kasi patuloy po tayong kinakatigan ng mga kaalyado nating bansa, lalong-lalo na yung number 1 kalabaw natin na United States. Remember, they promise it is an ironclad commitment, our mutual defense treaty. Even si Secretary of Defense, si Haig, no? Saka si State Secretary Marco Rubio, they said it's a ironclad commitment. Kaya wag kayong ano diyan ha, ulaga, no, kayong mga tarantadong mga Chekwa, no? Ito pa mga kababayan, sabi ng Philippine Army to buy new short range air defense system. Nako. Mukhang yung Typhoon missile ba yan? Yung kinakatakutan ng China. Ayan po ang sabi ni Lieutenant General Roy Galido. O, ayan. No, sabi nila, we are planning to buy a short-range air defense missile. Eh, sana naman yun na lang ano, yung tulad doon sa Israel. Di ba? O next, mabilisan lang mga kababayan para alam nyo. Ha? Hindi lang yung tungkol sa mga impeachment. Okay, tungkol naman ito sa Philippine Navy. Oh, may Philippine Army, may Philippine Navy. Ang gusto pong mangyari ng Philippine Navy, they are eyeing to purchase 10 more Acero gunboats. 10 na gunboats pa po ang gustong bilhin ng Philippine Navy. At mind you, sabi nga yata ni Browner kay Pangulo, naku, nabubulol ako mga kababayan. Pangulo, gusto namin magkaroon ng 2 submarine. Pangulo, submarine daw. O ito, 10 Acero gunboats. Naku, ayos to mga kababayan. Yun yung mga pag-uusapan sa siguro Habagat 5 na yan, no? Yung for modernization of our armed forces of the Philippines. Maganda po yan, no? So, good luck sa ating armed forces. Sana po matuloy po yan. Okay? Now, pasok na tayo dito sa West Philippine Sea. Okay? Yun po yung sa defense natin. Na? Kasi dito iiyak yung mga Manchurian senatorial candidate ng China sa ating bansa. Eh, sino po ba ang mga yan? Di ba? Sino ang leader nila? Yung nagsasabing smart po sila. O, sabi niya, ito, mga to, senator ko, smart eh. Pero mga gago ang mga ito. Ha? Ito po. Ito, current senator pero tumatakbong re-electionist under the Alyansa para sa Bagong Pilipinas na pinopromote ng ating Pangulo.
Ito pong si Senator Francisco Tolentino, no, si Francis, Senate Majority yan, leader. Isa po siya sa umakda ng Philippine Maritime Law, no, yung Maritime Zone. Asar na asar nga dyan ng Chekwa, medyo umaalma din ng Malaysia kasi tinamaan sila. Pero may kahilingan po si Senator Tolentino sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kay Defense Chief Gibo Teodoro Jr. Parang mga junior, ano? Biruin mo yan. Mga junior pala tong mga leaders natin, no? Kung yung Philippine Army, Philippine Navy, si AFP Chief Browner may kahilingan sa Pangulo, ganon din si Senator Tolentino. Ano po ang kahilingan niya? O makinig ka, Marcoleta. Makinig ka, ganito. Ganito dapat ang sinabi mo para hindi ka sinabihang traidor ng mayoryang Pilipino pagdating sa West Philippine Sea. Ang kahilingan ni Tolentino sa ating Pangulo at Defense Chief ay magkaroon na ng West Philippine Sea Command. Para lang po yan sa West Philippine Sea. Magkaiba po ito sa Western Command at Northern Command ng ating AFP. No? West Philippine Sea Command. Ganyan po, hindi tulad ni Marcoleta. Walang pangalang West Philippine Sea. O dapat wala ring pangalang Western Command ang Armed Forces of the Philippines dyan sa west side ng ating bansa. Ano pala ang dapat mong itawag sa west side ng ating bansa? Ano ang dapat mong itawag sa ating archipelagic sea lanes dyan sa west side ng ating bansa, Marcoleta? Exclusive Economic Zone? Gago. Dapat ka na ring bansagang gago at mangmang tulad ng sinabi mo kay Commodore J. Tariela. Baka mas hangal ka pa sa mga binanggit mo, no? Na naturingan kang mambabatas pero ganun ang mga namutawi sa bunganga mo. Wala kang panagkaiba kay Digong. Wala kang pinagkaiba kay Sara Pusit Duterte. Hindi ka kagalang-galang. Hindi ka karispe-respeto, Marcoleta. O, buti pa to si Tolentino. Ganyan maghikayat. Na alam ng mayoryang Pilipino na ikaw, kinikilala mo na merong pangalang West Philippine Sea. Ano ang objective ng West Philippine Sea Command kung matutuloy man? It is the readiness to implement the Philippine Maritime Zone Law, yung kinreate nila, and also, para po magkaroon ng seguridad sa ating maritime zone dyan sa West Philippine Sea. Mabigyang proteksyon ang mga ngingisda, mabigyang proteksyon ang mga naglalayag dyan tulad ng DFAR na tumutulong sa mga ngingisda, mga research vessels natin, at ang ating Philippine Navy. Yun ang kahilingan niya. No? So, ang pwedeng gumawa dyan, sabi niya, pwedeng mag-combine ang Western Command at Northern Command. Kasi yan po yan eh. Di ba? Yung Northern Command nasa norte kasama ang Zambales. Ang Western Command nasa Palawan. Ayan po ang suggestion ni Senator Tolentino na currently running for re-election, na nasa alyansa para sa bagong Pilipinas. Yung maganda po yan. The main objective is to the readiness to implement the Philippine Maritime Zone Law at the readiness to really ensure the maritime territory and security of our country. This is for improved response capability for both the Philippine Navy and the Philippine Coast Guard and enhanced coordination between those two naval agencies including the PNP Maritime Command. Sabi po ni Tolentino. Sana naman, no? Ma-pitch niya yan at makikinig naman malamang ang Pangulo at si Defense Chief. Okay? So maganda po ako, agree ako dyan, no? Basta para sa ikakaprotekta, no? At patuloy na pagtindig tulad ng Pangulo na tumitindig sa West Philippine Sea para sa sambayan ng Pilipino. Hindi po katulad ng mga iba nating kababayan na Manchurian candidates ng China. Okay? Eto pa. Dito iiyak lalo si Marcoleta at si Roque. Bakit po? Bakit? O, tingnan nyo, ha? Lacson praises Marcos West Philippine Sea strategy. Balance of
power work. Ay, ano ba yun? Ano ba yun? Lacson, ha? Ha? Senatorial candidate Pampilo Lacson, o tandaan ninyo, nasa alyansa din itong si Lacson, sasabihin ng iba, sumisip-sip lang yan. Well, at least, naniniwala siya sa paninindigan ng Pangulo. Ano ba yan? Ha? Ano tong paninindigan niya? Commended Marcos administration's balance of power strategy in the West Philippine Sea, saying, alliances with military strong nation help deter aggression without provoking war. O ano na, Roque? Ano na, mga salaulang mga kakampi ng mga Chekwa? Ha? Yung sinasabi nyo na dinala tayo ng Pangulo sa gera dahil dinala niya ang mga Amerikano yung EDCA dyan. Eh di sana, nung panahon ni Digong, hindi na siya bumalik sa Amerikano noong 2021, April. Dahil iniwan na siya ng Chekwa, wala na siyang kakampi. O bumalik siya sa Amerikano, binalik niya ang Visiting Forces Agreement. Kung may paninindigan si Digong, ayaw niya sa Amerikano, ayaw niya makipaggera tayo sa Chekwa, hindi na siya bumalik sa Amerikano. Naduwag siya eh. O di ba? O ngayon sisisihin niyo ang Pangulo dahil in-extend niya pa, dinagdagan niya pa ang EDCA. That is for our own security and for our own sake na kahit papano, hindi tayo marirape. Hindi natin ibubuyang-yang ang ating bansa sa mga Chekwa. We will resist. We are resolute on our defense of our country and our rights and territorial ating mga property dyan sa west side. Mga ulol pala tong mga Duterte minions na ito. Doon, tingnan nyo si Lacson, ang galing, oh. Even sabihin nyo, kumikis Asya, what the fuck I care, di ba? The more the merrier tayong may kakampi, lalo nating voice out na talagang sa atin ang West Philippine Sea. Lacson also expressed support for President Ferdinand Marcos Jr.'s policy of the Philippines not surrendering not even an inch of our territory. Quote, one thing the President did I support is that he allied with other countries that are as militarily strong, if not stronger than China. This is what I have been espousing, the balance of power. Correct, kasi kung wala tayong kaalyado tulad ng United States, tulad ng Japan, South Korea, Australia, the Netherlands, the other countries who have the capability sa military might ng China, wala. Baka nawala na tayo dyan sa West Philippine Sea. Nakuha na nila yung mga islands, nakuha na nila ang Palawan, mga, di ba? Quote, we are not inviting war with the balance of power. We are preventing it because a country seeking to invade or commit acts of aggressions against us will think 10 times. First, because military strong countries will come to our aid. Correct! Lalong-lalo na ang Amerika. Ironclad sa ating Mutual Defense Treaty. Si Digong lang ang hindi naniniwala. Binulag kayo ni Digong, mga kababayan. Ito pa sabi ni Lacson, the long-term solution is to strengthen our armed forces of the Philippines. Hindi ginawa yan ng mga previous administration. Sabihin, kudos kay Digong. Pinauunlad niya ang ating armed forces. Kudos sa kanya. Bumili siya ng mga Black Hawks. Bumili siya ng mga Sikorsky. Bumili siya ng mga frigates. Okay yon. Pero that's about it. Tama si Lacson. The long-term solution is to strengthen our armed forces. I authored and sponsored a bill for the AFP's modernization. O palakpakan pala. He was referring to the key amendments he made for what is now Republic Act 10349, the revised AFP Modernization Act. Lacson have pushed for an initial budget of 75 billion for the first 5 years of the measure. O, congratulations. Okay naman pala si Lacson eh. May naipasang batas. O, di ba? Hindi tulad ni Bato Gan. Congratulations. So, ayan, di ba? At least, butata si Roque. Sinasabi nila, kasama nung mga minions nilang mga ulaga ng China, na dinala tayo ng Pangulong Marcos sa gera. Dahil nandyan ang mga Amerikano. Nek-nek ninyo. Oh, kita nyo si Lacson even though nasa alyansa niya, sabi nyo sip-sip, boto ko. May nagagawang batas. At sabi niya, fiscalizer siya. Pero if there's a good program ng Pangulo, bakit hindi niya suportahan? Kung makikinabang ang sambayan ng Pilipino at ang ating bansa. Di ba?
Ganyan. Sabihin yung siya ay wishy-washy, I think he's also a fiscalizer, nagbabalance siya. O kita nyo, ang ganda ng ginawa niya, inamend niya yung Republic Act 1 sa 10349. Yung modernization of AFP. Ako gusto kong i-modernize yan kaysa yung sa DepEd na yan na punong-puno ng kabalbalan. No? Punong-puno ng korupsyon. Dapat mapanagot dyan si Pusit. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.